Marcos, you will never be loved. All you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Ang imong amahan, ipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, ipapreso nimo, putang ka. Ito sa inyo tanan. Magandang araw din sa mga nakalive, mga taga Sub-Saharan Mindanao. Diba mo, bago ko sagulo na nako Tagaw ug Bisaya aron katong mga makadungog makasabot po itong mga uban natong naminaw diha nas gawas. Unang-unas tanan magpasalamat ko sa inyong ginapakita ang suporta sa kamamahan. Naglagot lang ko sa inyo ha kay kada makita nako ang naw sa kamamahan bit-bit ninyo kahilakon ko. Mugara pod mo. Gusto ko magpasalamat sa tanang Pilipino sa tibuok kalibutan na nagapakita og suporta kay PRRD. Kabomos tinuod lang sukad nga giaresto ako amahan illegally. Wag gyud ko kasabot sa akong gibati. It has been a roller coaster of emotions for me tinuod lang. But every time makita na ko suporta ninyo, makusgan yung ko. Salamat kayo. Siguro, gamiton ko ni nga nahimo kong Vice Mayor morning sa termino nako karon morning last na nako nga araw ng Davao sa termino nako karon wa ko makibaw kung unsa bagay kinaog kaugmaan o yung future ng sistema ng politika dito sa Pilipinas. Kaya it seems to me the stories that I've heard about martial law and oppression is synonymous with the Marcos family name. I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved, Mr. Marcos. We will stand up and we will fight back.
Kita mga taga Davao, ingon ani na siya. Labi nanto mga dugay dire o niya kanang nituo sa plataporma o politika sa kuamahan. Nga ilang gikuha kaning administrasyon ni Marcos o si Bongbong Marcos mismo binigay niya sa ICC murag wala lang ing ato na lang nga murag walay nahimo ang atong pinalanggang amahan diri sa Tundak Bayan. Gibaw mo, di ko matingala gyud, tinuod lang. Di ko matingala. Nganong ingon ani karon kay because Rudy Duterte stood up for every tanang mga traditional politicians di nila gusto nga kausapan aning nasura ni. Una, along aning with Marcos o kani mga uban daring mga bagagnaw na mga politiko. Di nila gusto nga naan ang Rudy Duterte diha kay mapulilyaso ang ilang mga tula sa gobyerno. Gusto ko lang niingnon kay Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Kalimot oroy ang putang ina. Kung kita'y nagtapang sa iya, makalingkod sa diha karon siyang kinalingkuran. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray. Di ko ta matingala. Kay kung ang sapo para sa ilang para pampadugay sa oras sa trabaho, ang sapo sa toa, mutao to mga pamilya, mga komunidad, o mga inosenteng kinabuhi. Di ko matingala nga nung ingana na sila. Sige lang. Ibaw mo, si Rudy Duterte, nga nung naaresto siya, naasa diya karon sa ICC, kay ning barog siya sa iya mga tinuuhan sa politika, nga tanaw niya, mo'y makapasaka o makapalambo sa kinabuhi sa mga Pilipino. Okay ba mo, dili gini panahon nga magluya-luya ta. Dili gini panahon para magluya-luya ta. Dili nato sayangon ang sakripisyo nga gipakita ni Rudy Duterte. Di gyud ni mahuman karon ug di na gyud ni mahuman. Sige lang. Basta kita labi nitong mga contemporaries na ko, some older and a little bit older than me, a little bit younger than me, kita gipadako ta ng mga Dabawenyo. Dabawenyo, mapursigihon. Ang Dabawenyo, isog. Ang Dabawenyo gusto kaayuhan. Ang Dabawenyo gusto kamatuoran. Ang Dabawenyo karposo.
Mabuhay mong tanan. Basta ako, sige lang, paminaw na ko, gidaog-daog yung tagtaman yun karon, kita magtamakan yun ta. Kaya wala lagi mo, wala na yun kong podre, wala na. Di kung dili tungod sa inyo mo nang pasalamat na lang yun ko. Ako, usar ako katao, anak ko sa kuamakan, pero dili ko gaingon ani mga istorya ni wa ko gaingon ani. Kay tungod anak ko, dabawin nyo, kundili kay tungod Pilipino ko nga nitoo ko sa ka-presidente nga nangandoy nga makahimo sa nasod na kagustuhan o ganang makapahayag sa kaugmaon sa tanang Pilipino. Dili ni tungod kay atuan, dili ni. It's about us, the Filipino people. Onya, how a government treats his own. Iyang gipapriso. Dili na lang ko mo-mention kay personal, pero ingnon na lang po nako, dari uspo nako. Last year, January, giingnan taga Marcos, wag yung kay utang kabubuton. Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo, putang ina ka. Ayaw, pag-inguna na. Ayaw ko kayon, dili ta na. Way labot ang patay ang istoryahan eh. Way labot ang patay. Naana na diha, pasagtin na ninyo. Noon, wala man si akong amahan dire, inyong tatay Digong, wala man dire sa Pilipinas. Pero kay bao ko, nagpabilin iyahang inspirasyon o ang iyahang spirit within every Filipino nga na-touch niya sa iyang termino. Basta ako, ang tambag lang nako ninyo, mga dabawin nyo, kamo mga ubang Pilipino na nakikinig ngayon, do not ever allow your government to treat you how they treated my father. Usap, kabalo ko busy mo ng mga tao, daga mula yung buhaton, pero makita na ko, in behalf of our family, ako igsoon, ako mga igsoon, tulo na ako kay igsoon, umama, tanan may mga Duterte, nga nagsakit karon tungod sa naitabo sa among amahan. Salamat kaayo, gyud sa inyo suporta. Salamat kayo sa inyo ginapakita. Wala na ko'y maingon sa inyo kung anto diri na lang gyud may, to diri na lang may, pero sobra-sobra na kayo gipangita. Gipakita sa mo salamat kayo. Pero samtang ni apata diri, di gyud ta maundang o di gyud ta mapildi, basta nagkahiusa lang ta mga dabawenyo. Mabuhay ang Davao City! Unahin natin yung pinakamahirap nating mga kababayan. Pagdasal po natin, manghinahon po kayo, mga kababayan ko. Alam niyo bakit? Maaring gamitin natin, ipahiwatig lang natin ang ating nararamdaman. Pakita na